Yun ang katotohanan doon. Yang kayo mga DDS, ang inyong etiketa ay pagiging kriminal. Diba? Ang sakit pakinggan? Na totoo naman. Which is totoo po. Ang mga DDS, hindi po natin maitatanggi ang kitang-kita sa mga comment nila. Rinig na rinig natin sa mga content nila kung gaano kabastos at kung gaano nila pinapa-emphasize sa tao na okay lang maging kriminal. Diba? Diba? Tapos sasabihin nila ang kanilang magiging naratibo dito ay karma. Ay hindi po karma yung sinadya. Ang karma ay hindi sinasadya. Ang intention yung sinasadya. Si Mima po ay intention at itinumba. Magkaiba po yun. Ang karma po ay tumatama sa sakit, okay, sa disgrasya. Yan po ay hindi disgrasya. Yan po ay pinlano ng ano po, ng may pagbabanta. Hindi po yan accidental. Diba? Wala pong karma na sinadya. Planted po. Kitang-kita natin sa balita. Nilabas na po ng kapulisan ang ang CCTV. At kitang-kita po sa CCTV na ilang beses na ispatan yung riding in tandem na pinag-aaralan yung paglabas-masok ni Mima Alicia. Okay? So maraming tinitignan talagang anggulo rito, even the personal interest. Person of interest. Diba? Meron po, nailabas na po. Okay? Nailabas na po ang CCTV, mga kababayan. Meron po. At ito pakinggan po natin tong kay Takero Wait lang. Busy nga po kami dito. Yung kaibigan ni Alicia na grupo, kami yung nandito, kami yung nag-aasikaso. Pero by the way, mga babae, karapatan nila yun, vlog nila yun, no? Tawa nga ako, nagbablog nga ngayon eh. Pero, natin, meron akong papakitang video sa inyo, no? May tanong ba? May mga tanong ba kayo? Okay, ngayon, kung ito ba'y politika. Ito, sasabihin ko na sa inyo, no? Ito ba ang nangyari kay Alicia ay may kinalaman sa politika? Sa totoo lang, mga kababayan, alam kong hindi nyo magugustuhan to, no? Mukhang hindi. Mukhang walang kinalaman po sa politika yung nangyari kay Alicia, no? Base sa mga nakausap namin. Ayun yun. No? Alam niyo, medyo mayat din kasing magsalita ng ganito, especially under investigation pa yung kaso. Baka makasira pa nga. Pero, ang point natin dito, no? Parang karapatan nyo malaman eh. Hindi man buo. Pero part of it, kailangan nyo malaman kasi tayo po, no? Naghihintay tayo ng katotohanan, especially si Alicia, hindi naman yan simpleng tao lang, public figure na rin po yan. So, actually, magkasama kami kanina. Magkakasama kami kanina. No? Kami magtatropa. Ako, si Mike, si Chris, no? Kakasama kami kanina. Marami kami. Ayan, sabi ni Boss Takero, okay?
ayon sa kanilang nakakausap, ito ay personal interest, person of interest, okay? Na may malaki ang posibilidad, okay, na hindi connected sa politika. Pero bakit ang naratibo na pinapakalat ng DDS, kinokonek nila kay Sara agad? Nagiging defensive agad. 'Di ba? Malinaw na malinaw, 'di ba? Sinabi ko kanina nung tayo nag-uumpisa, malinaw na malinaw. Sila po ang nagda-divert ng pagkawala ni Mima at kinokonek po. Going into conclusion na po agad sila na kami daw ang magdidikit kay Sara Duterte. Sila po ang unang nagdikit ng naratibo na yan. Dahil kami nga, mga kababayan, araw-araw iba't iba rin. Okay? May yung mga anggulo na tinitignan. Kaya nga pansinin nyo, 'di ba? Nagkakaroon kami ng iba't ibang update. 'Di ba? Pero same pattern. 'Di ba? Kasi bakit po? Kasi nga po, no, para sa kaalaman ng lahat, ito po ay malawak na investigasyon. At gumugulong po ang investigasyon, no, sa pagkawala ni Mima. 'Di ba? Lahat po ng anggulo ng pagbabanta kay Mima tinitignan na person of interest. 'Di ba? Pero sila po ang naglalagay ng naratibo na ididikit daw ito kay Sara. Ididikit daw itong pagkawala ni Mima kay Sara Duterte at sa impeachment. Sila po ang naglalabas nun. Sila po ang gumagawa nun. Wala kayong just for just for what? For views. Para pag-usapan pa rin sila. 'Di ba? Malinaw na malinaw. Dahil gusto pa rin nila mapag-usapan, dahil bakit po? Dahil mawawalan sila ng kita. Kami po ay never ever namin itong dinikit sa impeachment. Sila po ang nagdidikit sa impeachment. Mga DDS po. Hindi po mga pro-BBM. Or hindi po mga loyalista. Hindi po mga vlogger na nakasuporta kay Pangulo. Hindi po. Sila po ang naglalatag nito sa kanilang platform upang maging naratibo nila. Para maging defense mechanism nila if ever na na maidikit to kay Sara. Ang tinitignan po natin dito, sabi ko nga, ang tinitignan po natin dito ng mga may person of interest ay yung may mga galit sa kanya literal. Okay? Direct na pagbabanta. Kagaya po nino, kung ito man ay pumasok or madawit sa isang politiko or grupo ng politiko o relihiyon, hindi po sa atin nakasalalay yun. Nakasalalay po yon sa kapulisan, sa NBI. 'Di ba? Tayo lamang dito, tayo lamang po ay nag-a-update. At nagbibigay ng ating mga conclusion na nakabatay po sa mga lumalabas at ibinabato sa ating impormasyon. 'Di ba? Dahil bakit? Itong mga DDS bobo eh. Ano bang asa natin sa mga DDS? Tanga yan. Diba? Mga tanga yan eh. Ano pa ba asa natin dyan? Mga bobo umintindi yan. Ang alam lang niyan, puro naratibo. Ang alam lang niya mga yan, puro naratibo. Tuloy natin. So, andito kami ngayon, sa isang makita nyo sa isang salupukan kung saan siya ibuburol. Para dun po sa mga tao nagmamahal kay Mima Alicia, pwede nyo po siyang makita bago po siya dalhin
dun po sa kanyang probinsya. Kasi medyo mahirapan. Kunwari gusto niyo sa probinsya niyo siya gustong puntahan, medyo mahirap kasi nga po isla yung lugar nila. Oo. Oo. So Diso Takero is related to his ex. Hindi related sa ex. Hindi related sa ex. Actually, dapat din ko sinasabi to pero ito kahapon, inaresto po si Kyle, yung boyfriend niya matangkad, inaresto kahapon. Tinanong kung may kinalaman ba siya sa nangyari kay Alicia. After nun, pinalaya din po siya kasi walang evidence. No, pero ngayon naman nag-uusap kami ngayon, mayroong pangyayari na mukhang ito nga talaga. Mukhang ito talaga. Kawawa yung bata sa totoo lang. Kaya yung dalawang lalaki na pumunta doon, alam nyo, ito. Yung dalawang lalaking pumunta doon, nasa bahay nila para sabing kumuha ng pera, no? No? Yung isa doon, yung nakamask, no, ayun ang dapat tanungin. Yung masasabi siya yung involved, pero kailangan tanungin ng pulis, no? Grabe ang ginawa ninyo. Grabe ang ginawa ninyo. Grabe ang ginawa nila sa bata. Kasi para sa akin, si Mima, 24 years old, alam naman natin na, ano na yan, adult na yan, 24 years old na yan eh. Pero si Alicia po kasi, galing probinsya. No, galing probinsya po yan. So, nung napunta ng Maynila, medyo na overwhelmed. No, dito niya naranasan lahat ng sarap ng buhay, lahat din ng paghihirap sa buhay, naranasan niya dito. So, ganon. Kaya nga, eventually, napunta nga siya kay Mike. No? Pero mga babae po kasi, pag love rate po kasi talaga yung ginawang rason, hindi na po talaga, mahirap na napakailaman yan. Oo. Have the suspected bosses been caught? Okay. Ngayon, tinan ninyo. Nabasa ko po yung police report eh. Bigyan ko ng clue. Okay, maniwala doon na yung nakaaway ni Alicia na na yung nagmumotor, angkas. Na sigawan niya. Ayan, isa pa pala yan, yung angkas, yung naratibo nila na marami raw kaaway si Mima at recently daw, dapat imbestigahan daw ayon sa mga DDS vlogger, imbestigahan daw yung angkas, usang gala. Ano naman pong magiging kinalaman, okay, nung angkas, isang linggo po ata, according sa reports, na nakikita-kita na yung riding in tandem na yon na paali-aligid sa bahay nila Mima. So ito po, ang riding in tandem, yung angkas po, hindi po riding in tandem yun. Yung nakaalitan niya. Yun po ay angkas. May customer pong angkas yung driver. Tapos sasabihin nyo na na baka may kinalaman yun. Doon pa lang ang bobo na ng utak nyo mga DDS eh. 'Di ba? Open mo. Dali. Sino nagla? Si ano? Ikaw? Baba ka ba? 'Di ba? Doon pa lang sa anong pa lang na yun, mga kababayan Huling-huli na sila nabobo sila Sa ano pa lang nila, sa interpretasyon pa lang nila. Bakit mo anuin yung isang nagtatrabaho? 'Di ba? Kung papatay yun, doon pa lang tinira na sila Mima. 'Di ba?
Nagtatrabaho yung tao, gusto nyo pang mabulabog yung tao. Palibasa kasi, ganyan lang ang klase ng utak meron kayo, mga DDS. Napakahina nyo sa analyzation, napakahina nyo sa conclusion, napakahina nyo sa comprehension, di ba? Lahat inangking nyo na. Kaya nga sabi ni Robin Padilla, kung may ranggo ang mga bobo, puta sinakop nyo lahat ng ranggo. Magmula mababa hanggang mataas na ranggo ng kabobohan, nasa inyo na. Diba? Marunong pa kayo sa pulis. Marunong pa kayo sa NBI. Kayo ba may hawak ng ebidensya? Diba? Sila tong may hawak ng ebidensya. Sila tong may hawak ng CCTV camera. Tapos sasabihin pa, eto pa, isa pa nilang naratibo. Si Mima daw ay buhay pa. Anak ng pusang galao. Dahil daw yung nakahilata daw dun sa sa balita, hindi raw si Mima yon, malaki daw ang tiyan. Si Mima daw maliitan tiyan. Medyo mataba na po si Mima ngayon. May pera naman yung tao para makakain. Hindi yung patay gutom kagaya yung mga DDS na pag wala nang makain, kakain na lang ng damo. Kumikita sa YouTube ng milyon yun. YouTube pa lang yun. Hindi pa kasama si Meta dun. Hindi nyo yung kagaya. Kahit bata pa yun, sabi nga ni Boss Mike, kuripot yun. Marunong magtipid yung bata na yun para sa kinabukasan ng pamilya niya. Diba? Kaya nga itong mga DDS na to, yung kanilang mga naratibo, sablay Sablay na sablay po, mga kababayan. Oo, sablay na sablay. Nagmamagaling masyado. Nagpapatrending masyado. Hindi nila alam, kabobohan nila yung nagtre-trending. Diba? Yan po ang katotohanan at yan ang legit. So lahat po ng anggulo, ulitin natin, ay tinitignan po ng kapulisan. Di lamang po sa iisang tao. Kaya yung mga nagko-comment na negative dyan, bakit? Sa ba kayo? Sa may, person of interest? Hinay-hinay kayo sa comment. Diba? Tapos pag kayo na-imbestigahan, sabihin nyo, anong kinalaman mo dyan? Diba? Kasi yung mga DDS, sa totoo lang, okay? Actually, ito one bulag. Sasagutin ko yung Boss B mo. Sabi niya, balita ko raw, Birador Pikwa, balita ko raw, sinasahudan daw kayo, sinasahudan daw mga BBM vlogger ni Boss B na 2 million pesos. Wala sa amin Boss B. At hindi namin kilala yung Boss B. Nung kami ay DDS pa, meron kaming tinatawag na Boss B. At literal na nagpapasahod sa amin noon. Si Boss Banat Bay. Oo, yun ang literal na may Boss B. Tingnan nyo yung naratibo nila, onsehan. Gago, no? Mga kabubuan talaga nitong mga mga kabubuan talaga nitong mga DDS na to. Onsehan. Tapos yung Boss B, sino bang Boss B? Mga DDS.
Tanong nyo kay Ballpoint Man, dyan si Ballpoint Man. Di ba, Lods? Oh. Nung kami ay under pa nila Banat Bay noon, oh, siya ang boss namin. Yun ang literal na boss B. Oh. Kami nila Nino Barsaga, oh, proud kami na isang araw sa buhay namin, naging tanga kami ng DDS. Oh. Bumaliktad yan sila Banat Bay noon. Remember, nag-anti-DDS yan. Nag-anti-DDS yan. Lumipat kay Isko Moreno yan. Kay Yorme. Kasi tinadtad sila ng kaso. Nung nawala si Digongyo. Kailan lang ba ulit bumalik yan si Boss B? Boss B, Boss Banat. Kamusta? Alala mo pa kami? Payroll Kaya pati yung chat nila na Boss B, putay lilipat pa sa BBM Vlogger. Yan po talaga ang tawag kay Banat Bay. Noon pa, Boss B. Boss Banat. Boss Banat. Tanungin nyo si Nino Barsaga sa live niya. Totoo ba yung sinasabi ni Birador Pikwa? Tawag kay Banat Bay nung panahon ni Duterte, Boss B? Boss Banat? Kahit si Nino Barsaga, tinatawag yan, Boss Banat eh. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cows going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a